Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Hulikam, 2 patay, 1 kritikal sa banggaan ng motorsiklo at tricycle sa Mangaldan, Pangasinan. OPTF dismayado sa suspensyon ng taas pasahe na dapat sana ipatutupad ngayong araw. Ilang travel agencies apektado na rin ng mega oil price hike. At bundok kung saan pwedeng mamasyal at magdasal, saan kaya yan? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Dalawang patay habang isa naman ang kritikal sa banggaan ng motorsiklo at tricycle sa Mangaldan, Pangasinan. Naka-alerto Jasmine Gabriel Galban. Sa kuha ng CCTV camera ng isang establishmento, makikita ang salpukan ng tricycle at motorsiklo sa National Highway sa bahagi ng Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Kuha ang insidente, 1:00 kaninang madaling araw. Sa CCTV footage naman ng Barangay Bari, makikitang mabilis ang patakbo ng motorsiklo. Kinuha nito ang kabilang linya, dahilan para sumalpok sa kasalubong na tricycle. Sa lakas at tindi ng impact, dumiretso at pumasok ang motorsiklo, ganun din ang driver nito sa loob ng sidecar ng tricycle. Patay ang driver ng motorsiklo at maging ang pasahero ng tricycle, habang kritikal ang driver ng tricycle. Medyo sinamang palad po yung occupants ng tricycle natin, ng vehicular to natin. At around 3 a.m. ay binuwain po siya ng buhay. At ito naman pong mga involved na mga tao ay talagang severely injured. At ito pong driver ng ating vehicular 1, kanina pong umaga rin, namatay na rin po. Bali, 2 po yung disease na natin dito po sa... Sa ngayon, wala pang nagiging pag-uusap sa pagitan ng mga kaanak ng mga sangkot sa aksidente. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Nanawagan naman ang otoridad sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho. Magdoble ingat po talaga at i-observe po natin yung mga safety talaga, number 1. At kailangan siyempre maging condition po yung sarili natin, iwasan po nakainom. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Hindi tamang pagtaas ng presyo ng imported rice binabantayan ng Department of Agriculture. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kasabay ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ang mahigpit na monitoring ng national government sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Binabantayan ngayon ng Department of Agriculture ang mga napapabalitang di tamang pagtataas ng imported rice at balak yang patawan ng price cap. Sa ibang agriculture products, wala pa naman daw nakikitang pagsipa sa presyo. Pero pag-amin ng DA, dahil mahalagang bahagi ng cost ang pagbiyahe sa mga produktong agrikultural, ang petrolyo ay tataas at tataas ang presyo kapag nagtuloy-tuloy itong mga oil price hike. Isa pang binabantayan ang presyo ng fertilizer na dumoble na raw ang presyo dahil sa pagkaantala ng supply. Nakipagpulong na raw sila sa China na nangakong hindi titigil ang pagbebenta sa Pilipinas ng fertilizer at nakikipag-usap na rin sa Russia at India para riyan. Maigting daw ang ugnayan ng DA at DTI sa utos ng Pangulo para tiyaking mababantayan ang presyo ng mga bilihin at walang mananamantala. Ayon kay PBBM, hindi pa tiyak kung agaran niyang gagamitin ang kapangyarihang bawasan o suspindihin ang excise tax sa petrolyo na pasado na sa Kamara at Senado. So, right now we are just adjusting to the situation, and when the situation calls for it, then we will see by when to exercise that power and how much.
Chris, update naman sa kasalukuyang presyuhan ng pangunahing bilihin dito nga sa Kalasyaw Public Market. Compared noong nakarang mga linggo ay bahagyang tumaas ang presyo ng ilan sa gulay. Gaya na lamang sa Highland Vegetables, tumaas ng hanggang 5 piso ang kada kilo ng sayote, repolyo at ng carrots. Habang tumaas din ang presyo ng kada kilo sa kamatis at maging sa sitaw. Ang kamatis ngayon ay nasa 25 pesos kada kilo, habang ang sayote ay nasa 40 pesos kada kilo. Bahagya namang bumabang presyo ng sibuyas. Ang pulang sibuyas ay nasa 80 hanggang 90 per kilo at ang puting sibuyas ay nasa 50 pesos kada kilo. Habang ang bigas naman ay patuloy ang pagtaas sa presyo na ngayon ay nasa 50 hanggang 60 pesos kada kilo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Combined trip, patuloy na ipinatutupad ng ilang kumpanya ng bus upang makatipid sa krudo. Ang detalye sa report ni CJ Torida. Maagang naghintay ng masasakyang bus ang 69 anyos na si Ginang Maria Linda sa terminal na ito sa Dagupan City kaninang umaga. Papunta siya ng Sison, Pangasinan. Kailangan niyang sumakay ng bus na biyaheng Baguio via Manawag. Okay naman po, pero ayaw namin ng mga tanghali na dahil meron akong sakit, may vertigo ako, ayoko ng init. Matapos ang mahigit 30 minutong paghihintay, nakasakay na rin siya kanina. Ikinatuwa rin niya ang pagsuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapatupad sana ng aumento sa pasahe ngayong araw. Patuloy na ipinatutupad ng kumpanya ng bus ang combined trip upang makatipid sa konsumo sa krudo. Yung pagmamerge po ng trip, halimbawa yung isang biyahe natin, kukunti pa yung laman, yung dalawang magkasunod na oras, pagkukombinin po natin yon. Para sayang naman kasi kung walang laman. Ang taas po ng diesel natin ngayon. Ramdam din daw ng pamunuan ng bus terminal ang pagbaba sa bilang ng mga pasahero, lalo na sa bandang tanghali kung kailan sila madalas nagpapatupad ng combined trip, pero marami pa naman daw commuter sa bandang hapon. Makikita din natin sa mga trips natin, kunti lang yung laman. Yan nga, kaya nagmamerge tayo ng biyahe. Bukod sa combined trip, patuloy rin na ipinatutupad ang pagbubukas lamang ng makina at air conditioning unit ng bus 5 minuto bago ang nakatagdang oras ng pag-alis ng sasakyan. Nanawagan ang pamunuan ng bus terminal sa mga commuter na magtiyaga muna sa kasalukuyang sitwasyon. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, kamusta ba ang pagbabudget nyo ngayon? Para makamenos, narito ang discard tips para makatipid sa langis mula sa isang automobile expert. Sa umaga raw magpagas kung kailan mas solid ang fuel, hindi puro fumes. Kung may budget, mas mainam daw na magpa-full tank agad kaysa utay-utay na magpakarga dahil hindi raw ito totoong tipid. Nag-evaporate daw kasi ang fuel sa loob ng tangke, lalo na kung may space pa. Kapag nagmamaneho na, chill ride muna. Hina-hine raw sa silinyador at iwasan ang biglaang pag-arangkada at preno. Ang aircon naman ng sasakyan, okay na ang 22 hanggang 25 degrees Celsius lang. Mahalaga rin daw na laging nasa kondisyon ang sasakyan. Halimbawa, tama ang tire pressure at regularang pagpapatune up at change oil. Ang ilang driver, ganito naman daw ang nagiging diskarte ngayon. Habang nag-aabang pa sa pasahero, pinapatay muna ang makina ng sasakyan. Ang LTFRB, paglalabas din daw ng official guide kung paano makatitipid sa fuel consumption. Mga nagbebenta ng halo-halo, nagsulputan na ngayong mainit ang panahon. Sundan sa report ni Jewel Fernandez. Kasabay ng mainit na panahon, in-demand na rin ang mga pamatid-init gaya ng halo-halo. Dito sa harap ng plaza ng Santa Barbara, Pangasinan, hile-hilera na ang nagtayo ng halo-halo stall. Isa sa mga binabalik-balikan ng mga customer ang mga sangkap gaya ng mais, ube, saging at kamoting kahoy. Mga 10 stall po kami ngayon, sir, pero kami po yung binabalik-balikan ng mga suki po namin kasi alam po namin na masarap po yung halo-halo namin. Dahil sa ang init ng panahon, kaya perfect po sa panahon. Kaya hanggang doon po maraming titinda ng halo-halo. Bagamat marami ang nagtitinda ng halo-halo sa lugar, kumikita pa rin naman umano sila na siya ring pinagkukuhanan ng pang-araw-araw na gastos para sa kanilang pamilya. Sinisiguro rin nilang malinis ang kanilang ibinibenta at mayroong health certificate mula sa health office. Duman po kami sa tamang proseso. Nag-ano po sila ng protocol na mag-ano po kami ng medical. Ayun po, kumuha po kami ng medical po namin. Paalala ng Health Authority, siguraduhing malinis ang tubig na ginagamit sa mga inihahandang pagkain at inumin para makaiwas sa sakit gaya ng diarrhea. Kapag mainit ang panahon,
mga pagkain. At kapag mas mainit po yung panahon, nagkakaroon po tayo ng kakulangan doon sa mga safe po na drinking water sources. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Agaw atensyon ang giant kalamay sa Candon City, Ilocos Sur. Abay, sino ba namang hindi matatakam sa napakalaking kalamay? May bigat itong 1,867 kilos at may laki at habang 10 square meters. Nasa 100 katao ang nagtulong-tulong upang magawa ang giant kalamay. Siyempre, may iba't ibang flavors din gaya ng classic, classic white, peanut, pandan at ube. Libre rin itong ipinamahagi sa mga dumalo sa kapistahan. Ayon sa Candon City LGU, ito na ang pinakamalaking kalamay na ginawa para sa ikalawang selebrasyon ng Kalamay Festival sa lungsod. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Dismayado ang OPTF sa suspensyon ng taas pasahe na dapat sana ipatutupad ngayong March 19. Narito ang report. Sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya Kasunod ng pahayag ni PBBM na hindi pa ito ang tamang panahon para magtaas ng pasahe sa kabila ng tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, ikinadismaya ito ng One Pangasinan Transport Federation at iba pang transport group sa Pangasinan. Piso na nga lang daw na provisional fare increase na dapat sana ipatutupad ngayong araw na unsyami pa. Umaasa ang OPTF na magbabago pa ang desisyon ng Pangulo. Maapilin kami na sana babawiin din ni Pangulong Bongbong yan kasi unang-una, piso lang naman yung inapproval, di naman masyadong masakit siguro para sa mga mananakay natin yon. Mahaba-habang pagtitiis pa raw ang daranasin ng transport sector. Tila kinakailangan pang mamaluktot habang maikli ang kumot. Pahirap ng biyahe. Matas po yung krudo eh. Umani naman ang reaksyon mula sa mga pasahero ang suspension ukol sa taas pasahe. Ay mabuti nga yan madam, pero ang kawawa naman yung mga driver. Siyempre, kawawa yung mga operator, ma'am. Kasi po yung gasoline po, mataas na po. Sa ngayon, nanatili sa 13 pesos ang minimum fare sa traditional jeep, habang 15 pesos naman sa modern jeep. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Cost-cutting measures ipatutupad sa selebrasyon ng Bangus Festival 2026. Ang detalye sa report. Bilang pagsunod sa mandato ng gobyerno na energy conservation measures, ngayong nararanasan ang krisis na bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan, magiging simple lamang ang selebrasyon ng Bangus Festival sa Dagupan City ngayong taon. Hindi siya yung ginagawa namin bongga eh. Yeah, hindi ganyan. So siguro 80% are for services. At bilang bahagi rin ng pagtitipid, magbabawas din ng mga aktibidad sa taunang selebrasyon. Gayunman, hindi pa binabanggit ng autoridad kung ano ang aktibidad o mga aktibidad na pansamantalang hindi matutunghayan sa Bangus Festival ngayong taon. Mangyayari, CJ, there will be activities na hindi natin i-observe for the Bangus Festival. We will make as simple as it is, but we will maintain some basic services na kasali sa Bangus Festival. Kung dati month-long ang selebrasyon, pero baka hindi na rin daw abutin ng isang buwan ngayon. Kabilang sa mga pinakatampok na aktibidad na Bangus Festival ang Gilon-Gilon Udbaloy, Bangusan Street Party, Bangus Rodeo at Bangusin. Posibleng magkaroon din ng Bangus Festival Job Fair at Bangus Festival Fun Run. Pero ayon sa alkalde, may iba't ibang services din na nakapaloob sa selebrasyon ng Bangus Festival katulad ng dental mission, cataract operation at BMW National Conference. CJ Torida, One North, Central Luzon. Rare giant soft-shell turtle na-recover sa Apayao River. Silipin sa report.
Nalambat ng mangingisda ang isang rare giant soft-shell turtle sa Apayao River. Itinurn over ito sa Senro at sinuri para alamin ang kondisyon nito. Dito nakitang may itlog ang pagong at pinaniniwala ang darami sila sa Apayao River basta mapangalagaan. Ang Cantor's giant soft-shell turtle ay isa sa pinakabihirang freshwater turtles sa buong mundo at critically endangered. Ito umano ang unang pagkakataon na nakapagdokumento ang DNR Senro Kalanasan ng ganitong uri ng pagong. Nananatili sa pangangalaga ng kagawaran ang soft-shell turtle hanggang bumuti ang kalagayan nito at saka pakakawalan sa kanyang natural habitat. Sa Lawag City naman, kinaaliwan ng isang ibon na madalas dumungaw sa bintana ng isang bahay na tila may sariling morning routine. Kwento ng uploader, halos araw-araw dumudungaw ang ibon sa kanilang bintana na parang bumabati ng good morning. Dagdag pa niya, marami raw puno ng prutas sa likod ng kanilang bahay kung saan may pugad ang mga ibon. Ang naturang ibon ay isang black-naped oriole o kiyaw kung tawagin sa lugar. Glam Karikdam Dizon, One North Central Luzon. Anumang pagsubok sa buhay, mas gumagaan kapag magkakasama ang pamilya. Yan ang pinatunayan ng Luzong family mula sa Marikina. Nagdesisyon si Mami Lynn na ipaahit na ang kanyang buhok. Unti-unti na kasi itong nalalagas dahil sa kanyang treatment para sa stage 4 colon cancer. Ang dalawa niyang anak, hindi lang siya sinamahan sa salon, dinamayan din siya sa malaking hamon. Kumuha ang anak niyang si Arel ng razor at kinalbo ang kanyang ulo. Nakisali rin ang kapatid niyang babae na si Kat. Naantig naman ng maraming netizens. Halos 7 million na ang views ng video. Kasama na rin sa journey ng pamilyang shaved hair laban sa cancer ang mahigit sa 600,000 netizens na pumuso rito. Kung sino po man yung merong may sakit, huwag niyo pong itago. Mas masarap parang may nakakaalam kasi marami talagang nagmamahal sa'yo at maraming lumalapad para sa'yo. Bigyan din po natin ng time, ng way, yung mga mahal natin sa buhay na ipadama sa atin kung gaano nila tayo kamahal. Atin namang kilalanin ang kauna-unahang Aita Medtech sa Pampanga. Narito ang report. Tubong Barangay Camyas, Porac, Pampanga ang 22 anyos na si Roland Pupatco Jr. na nagtapos ng Bachelor of Science in Medical Technology sa College of Our Lady of Mount Carmel, Pampanga. Kahit lumaki sa kabundukan, nagsikap si Roland na makipagsapalaran sa kapatagan upang makapag-aral sa tulong ng iba't ibang scholarship grants mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga at iba pang ahensya ng gobyerno. Hindi lang siya para sa akin hindi lang siya para sa pamilya ko, kundi para sa community ko. Although mahirap maging medtech also, mahirap yung journey. Pero para kasi ako, mas masasakitan ko nung akakit ko lang din kapwa ko Aita na matatawli mo rin when it comes in health din in kalusugan. Sa kabila ng mga hamon, pinili ni Roland na magsumikap at mangarap ng mas mataas. Pangarap niyang maging doktor balang araw upang makatulong sa kanyang mga kababayan sa kabundukan at makapagbigay ng serbisyong medikal sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng pagbabalanse niya ng oras bilang SK chairman sa kanilang lugar at pag-aaral. Pagdating ko doon sa exam, ala kong alawang isipan, nun kaya rin nanini sumaw kumaragol. Alim mo para ka na ako ni sopan kayong kapara kong Aitas. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office, si Roland ang kauna-unahang Aita na nakapasa bilang medical technology sa buong lalawigan. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi nagsisilbi ring inspirasyon sa buong komunidad ng mga katutubong Pilipino na patuloy na nagsusumikap makamit ang mas mataas na edukasyon at propesyon. Sa kasalukuyan, naghahanap si Roland ng scholarship grant upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa medisina. Mula sa kabundukan ng Porac hanggang sa tagumpay sa licensure exam, ang kwento ni Roland Pupatco Jr. ay simbolo ng pag-asa, determinasyon at pangarap na kayang abutin. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Timbog ang isang gun runner sa Calasiao, Pangasinan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Timbog ang 48 anyos na lalaki sa isinagawang gun bypass operation ng pulisya. Sa barangay Kisban, Calasiao, Pangasinan, nakuha sa suspect na tubong bulinaw ang ibinebenta niyang homemade shotgun, magazine at 3 12-gauge ammunition. Nakuhanan din ng hinihinalang marijuana ang suspect. Mahaharap sa patong-patong na kaso ang suspect na wala pang pahayag. Nalidit natin maigi kung totoo nga yung report na itong taong ito isa may binibintang baril. Then sinagawa na natin yung operation. So nagresulta naman na kumpiska natin yung sa kanya yung shotgun na kanyang binibinta. Sa bisa ng search warrant operation, arestado ang 42 anyos na lalaki sa barangay Batangan, Gonzaga, Cagayan umaga noong Lunes. Nakuha sa suspect ang isang caliber 22 na baril at 6 na bala nito. Nakuhanan din ang suspect ng isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Nahaharap ang suspect sa kaukulang kaso. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan siya ng pahayag. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Pamumuo ng maliit na buhawi sa oval ng isang paaralan na hulikam. Tutukan sa report. Sa video na ito, maririnig ang tila sigawan ng ilang estudyante. Makikita ang pagbuo ng maliit na buhawi sa oval ng Mangaldan National High School. Makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahan din itong nawala. Kwento ng grade 11 student na si Sam, bandang 1:00 ng hapon nung Lunes ito nangyari. Habang hinihintay ang pagdating ng kanilang guro ay umihip ang malakas na hangin hanggang sa makita na nila ang pamumuo ng buhawi. Bigla pong umangin ng malakas po, tas may mga basura po na pumasok sa classroom namin. Tas yun po bigla pong yung mga bintana nag-close. Walang nasaktan sa insidente. Ayon sa pamunuan ng Mangaldan National High School, ilang pagkakataon nang may ganitong insidente sa eskwelahan. Karaniwan itong naitatala tuwing buwan ng Marso. Prioridad ng paaralan ang kaligtasan ng mga estudyante, kaya alam na raw nila ang dapat gawin sa ganitong pagkakataon. Ang naging epekto lang naman po kasi is yung nagkaroon ng pagpasok ng mga alikabok na hindi naman po nakaapekto ng labis sa mga klase. Paliwanag ng Pag-asa, karaniwang nabubuo ang buhawi kapag nagtatagpo ang mainit at basang hangin mula sa itaas na karaniwang nagmumula sa malalakas na thunderstorm. Buhawi o tornado ang tawag kapag nabubuo ito sa ibabaw ng lupa, habang ipo-ipo o water spout naman ang tawag kapag nabubuo sa ibabaw ng tubig. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sa ikalawang sunod na buwan, dumami ang bilang ng mga Pilipinong unemployed o walang trabaho sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, halos 3 million ang mga Pilipinong walang trabaho nitong Enero. Mas marami kaysa sa 2.26 million na unemployed noong Disyembre. Katumbas ito ng 5.8% ng labor force ng bansa. Buwaba naman sa halos 48 million ang mga employed nitong Enero. Mas kaunti kaysa sa 49.43 million na may trabaho noong Disyembre. Mas marami rin ang 6.35 million underemployed nitong Enero kaysa sa halos 4 million noong Disyembre. Underemployed ang mga may trabaho pero mas mababa kaysa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kinikita. Mga kapuso, malapit na ang termination o pagtatapos ng hanging amihan. Posibleng ideklara yan sa susunod na linggo ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, nakakapekto ang amihan sa Northern Luzon. Pinag-iingat pa rin ang ilan nating mga kapuso mula sa matinding init at alinsangan. Samantala, may tsansa rin ng localized thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Provinces at ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang na ang Zambales at Pangasinan. Posible ang pagulan sa iba pang bahagi ng bansa.
Ilang travel agencies sa Nueva Ecija apektado na rin ng mega oil price hike. Narito ang report. Umaabot na sa mahigit 100 piso ang bentahan ng kada litro ng petrolyo sa ilang lugar sa bansa. Mga motorista ang unang tinamaan ng matinding epekto ng taas presyo. Pero dumadalo ito sa iba't ibang industriya at sektor. Ang ilang travel agency sa Nueva Ecija umaaray dahil bukod sa pagsipa ng gastusin, halos 50% ng kanilang mga kliyente ang nagkansela ng biyahe. Sa mga natirang proyekto naman, halos lugi ang bayad dahil naibok na bago pa magmahal ang mga bilihin. Kasi sa company namin ay kumbaga kapag wala kaming biyahe, wala rin silang trabaho. For example, si mga tour bed ko, yung mga driver. Ayon sa Department of Trade and Industry, nakausap nila ang 21 manufacturer. At may mga nangakong hindi muna magtataas ng presyo ng ilang basic at prime commodities sa loob ng 30 araw. At yung iba ay sa loob ng 60 araw. Ang Department of Energy naghahanap na ng iba pang mapagkukunan ng langis, crudo man o refined products. Titignan po namin lahat ng options. Nag-invite na kami ng mga gustong magbenta kung sino yung merong supply. Meron naman pero iba-iba yung kondisyon So inaaral pa namin kung sino dapat ang kakausapin. Sa Senate plenary, may maikling debate kaugnay sa panukalang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin o bawasan ang excise tax. Tinanong ni Senador Ping Lacson kung kailan mararamdaman ang epekto nito sakaling maipatupad. Ayon sa sponsor ng panukala na si Senadora Pia Cayetano, base sa kakailanganing monitoring, aabutin ng 30 to 45 days bago ito maramdaman sa pump price, oras na ito ay ipag-utos ng Pangulo. Sa botong 17-0, inaprubahan ito sa ikatlo at huling pagbasa. Naghain na rin daw si Senate President Tito Soto ng panukalang batas para ibasura ang Oil Deregulation Law at ibalik sa pamahalaan ang kapangyarihang i-regulate ang presyo ng langis sa bansa. Sinabi ng Malacanang nitong Martes na Kongreso ang magpapasya kung kinakailangang ipawalang bisa ang Oil Deregulation Law. CJ Torida, One North, Central Luzon. Golden Retriever na tila na-attach na sa isang buffet restaurant at ayaw nang umuwi. Silipin sa report. Hindi ka pa busog pero pauwi na sila mami. Yan ang eksena ng isang Golden Retriever na si Courage na kinagigiliwan online. Tila na-attach na raw ang aso sa isang buffet restaurant at ayaw umalis kahit tapos na silang kumain. Kwento naman ng kanyang fur mom, suki na raw si Courage doon at tuwing papasok ay matutulog lang siya. Sa video naman na ito, makikita ang pagkanta ni Hugh Cooper Mary ng kanyang version ng alaga. Pero sa halip na para sa mga aso, ang ginawa niyang version ay para naman sa mga pusa. Balak daw kasi niyang gawan ng video edit sa mga alaga pero walang mahanap na version para sa mga pusa. Kaya pinalitan niya ang ibang linya sa kanta. Naging patok sa cat parents ang version na yan at nakakuha ang video ng 2.2 million views. Tila nakikipag-usap naman sa kanyang fur mom ang pusang si Milo matapos hindi payagang lumabas ng bahay. Hindi ka pinapalabas. Oo, kawawa ka naman. Sa video, makikitang parang nagsusumbong si Milo habang tila kinakausap ang kanyang fur mom. Sanay na umano si Milo na inilalabas niya araw-araw dahil mahilig itong kumain ng damo na aniyay parang bisyo na ng pusa. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya pinayagan ng kanilang kuya na lumabas dahil nakalabas na raw ito noong umaga. Tawagin mo si kuya. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Bundok kung saan pwedeng mamasyal at magdasal, matatagpuan malapit sa Minor Basilica of Our Lady of Manaoag. Ating pasyalan sa report. Nais mo ba ang tahimik at maaliwalas na lugar para makapagnilay ngayong Kwaresma? Perfect place to visit ang bagong tourist attraction at religious park sa Manaoag, Pangasinan. Ngayong Kwaresma at nalalapit na Semana Santa, ating pasyalan ang isang destinasyon kung saan pinagsama-sama ang pananampalataya, kasaysayan at modernong karanasan. Ito ang Mount Grona Calvary Park na matatagpuan sa Barangay Lipit Sur. Isang lugar na sumasalamin sa malalim na pananampalataya ng mga Katoliko. Mayroon tayong Station of the Cross na kung
titignan natin at bibisitahin natin, naiiba ito sa mga ibang Station of the Cross. Kasi mostly ng Station of the Cross is mga rebulto. Ito is may babasahin ka at may prayer siya. Sa bungad pa lang, makikita na ang maliit na chapel kung saan naroon ang replika ng Our Lady of the Most Holy Rosary of Manaoag. Mayroon ding Station of the Cross at sa dulo nito ay isa pang kapilya. Makikita rin dito ang 3 Crosses of Calvary. Ang feel namin, hindi kami napapagod, parang ang bilis namin maglakad sa pagdadasal namin. Magaan po yung pakiramdam kahit po mainit ng araw, mataas ng araw, parang hindi nga kami napapagod. Okay lang yung pakiramdam namin, yung lugar parang presko. Hindi lang lugar ng pagninilay ang Mount Gro ng Calvary. Mayroon din itong museum kung saan matatagpuan ang mga antigong koleksyon at artifacts na may kanya-kanyang kwento. Karamihan sa mga nakadisplay ay mula pa sa iba't ibang lugar sa bansa. Damang-dama rin sa museum ang buhay na kultura at tradisyon ng Cordilleran. Para naman sa mga car enthusiasts, ideal place din ang lugar dahil makikita rito ang mga vintage at classic na mga sasakyan. Tiyak na mapapaibig at babalikan ang ganda ng lugar na perfect for family bonding. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.